Bakit parang kang tahimik mo ngayon? Tanong ni Kent habang binubuksan niya ang pintuan ng kotse para kay Geraldine. Napatingin lang siya sa lalaki sa kabahagyang ngumiti. Wala, iniisip ko rin yung presentation natin mamaya. 8:00 pala ng umaga nang dumating sila sa headquarters ng Enriquez Pack and Paper Corporation. Maaliwalas ang paligid, tahimik pang opisina at iilang empleyado pa lamang nasa loob ng building. Tulad ng nakasanayan, si Geraldine ay naka-corporate slacks at plain white blouse na halos walang makeup. Maliban sa manipis na pulbo at konting lip balm. Sa kabila ng simpleng ayos, may oras siyang hindi basta-basta. Kasabay ni Kent, dumiretso sa elevator packet sa kalamang palapag kung saan naroon ang main conference room. Habang nasa loob ng elevator, mabilis siyang nag-check sa kanyang handbag at napahinto. Oh no! Anong meron? Hindi ko pala nadala yung laptop ko. Naiwan ko sa study table sa bahay. Nandun lahat ng reports ko eh. Hindi ko na-save sa cloud. Sabihin na lang natin si Liza. Siya na lang kukuha. Busy si Liza sa finance. Tinutulungan niya yung audit team. Huwag na natin siyang istorbohin. Di, ibang staff na lang. Hindi na. Ako na lang babalik. 10 a.m. pa naman ang board meeting, di ba? Makakabalik ko ng maaga. Ayaw mo bang samahan kita? Ako na lang magmaneho. Kent. Sabay tingin rito at ngumiti. Ako na. Hindi mo na kailangan sumama. Saglit lang to. Ikaw na munang bahal sa mga early calls ha. Iiwan ko sa iyo yung folder ng revisions para sa client proposal. Wala nang nagawa si Kent kundi ang tumango. Okay. Pero mag-message ka sa akin pag nasa bahay ka na ha. Sige. Mga 25 minutes lang. Babalik na rin ako. Mabilis siyang bumalik sa parking at pinatakbo ang kotse. Habang nagmamaneho, sinubukan niyang hindi ma-frustrate sa kanyang sarili. Bihira siyang makalimot ng gamit, pero ngayong araw pa talaga na isang napakahalagang board meeting kung saan personal niya ipepresent ang plan para sa expansion nila sa Visayas. Habang binabaybay niyang pamilyadaan pa uwi, napansin niyang medyo mas tahimik ang mga kasada ngayon. Hindi pa ganoon kabigat ang traffic, kaya't nakahinga siya ng maluwag. Pagdating sa bahay, ilang saglit lang ay nakapasok na siya dito. Dumiretso siya sa second floor at gaya ng inaasahan, naroon nga sa ibabaw ng mesa ang laptop niya. I got you. Mahinang sabi niya sa kansinarang bag at agad bumaba ng bahay. Pero pagbalik, nasapo na lamang niya ang noo dahil nagsisimula ng traffic. Panay pang tingin niya sa orasan dahil ayaw niyang malate sa gagawing presentation. Mabilis siyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Kent. Kent, pabalik na ako sa traffic eh. Wala pa naman to kanina pag uwi ko. But don't worry, mag-iisip na lang ako ng ibang paraan kung paano makakarating dyan on time. Pagbaba ng tawag, tiningnan niya muli ang oras. Ilang sandali pa'y nagulat siya nang may kumatok sa bintana ng kotse niya. Isang dalagita ang naroon. Marumi ang damit at mukha at tila hindi alintana ang araw o ingay sa paligid. May dalitong karton na may sulat na halos burado na sa dumi. Walang matirhan, walang makain, kahit konting barya lang. Napakagat labi si Geraldine habang nakasulyap mula sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humila sa loob niya, kaya dahan-dahan niyang binaba ang bintana. Bahagyang tumingala naman ang dalagita, may kaputian ito, mahaba ang buhok at may bakas ng pagod at gutom sa mukha. Pero kahit sa ganong kalagayan, hindi may kakailang maganda ito. Malalim ang mata, matangos ang ilong at may kakaibang tikas. Okay ka lang ba? Tanong ni Geraldine dito. Tumango lang dalagita pero hindi nagsalita. Napansin niyang may galsi ito sa braso at punit ng laylay ng damit nito. Anong pangalan mo? Luna. Mahinang sagot ng dalagita. Napakurap si Geraldine. Kahit barya lang po, ma'am. Wala pa po akong kain eh. Gutom na po ako. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya. Parang tumigil ang mundo niya saglit sa hindi maipaliwanag na dahilan. May kasama ka ba? Magulang? Kaibigan? Wala po. Matagal na pong wala.
Mula ka ba sa Manila o dito sa Quezon? Matagal na po akong gala. Sige, bibigyan kita ng pera ha. Pero ibili mo to ng pagkain. At huwag kang magbilad dito, ang init-init. Baka mahimatay ka. Agad kinuha ni Geraldine ang bag para kumuha ng pera. Nang makakuha, ibibigay niya ng sandals dalagita nang mahagip ng mata niya ang marka sa gilid ng leeg nito. Isang birthmark. Isang hugis between na birthmark. Halos hindi siya makahinga nang makita yon at maalala kung sinong meron yun. Walang iba kundi ang kanyang nag-iisang anak na matagal lang nawalay sa kanya. Ano yung nasa leg mo? Balit po ma'am. Simula po bata pa ako nandito na po to eh. Doon na parang kinapos sa paghinga si Geraldine, kasabay ng pagigilid ng luha sa kanyang mga mata. Hindi pwedeng nagkataon ng lahat. Ang ganang loob niya dito, ang pangalan nito, at ang balat nito na kaparehong-kapareho ng sa anak niya ay ang siyang palatandaan niya mula dito. Doon dahan-dahang nanumbalik ang lahat ng nangyari mula sa kanyang nakaraan bago niya makamit ang lahat ng tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Noong una, akala ni Geraldine siya na ang pinakamasayang babae sa mundo. Sa unang taon ng kasal nila Geraldine at Dominic, lahat ay tila perpekto. Parang fairy tale na nagkatotoo. Isang simpleng babae at isang lalaking may maayos sa trabaho. Parehong punong-puno ng pangarap at pagmamahalan. Kinasal sila sa simpleng civil wedding. Si Dominic Villaruel ay galing sa mayamang angkan na kilala sa industriya ng furniture exports. Habang si Geraldine ay isang working student noon na nagtatrabaho bilang junior interior designer sa kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Dominic. Hindi niya inaasahang mapapansin siya nito, lalo pat napakainhin niya at palaging nasa background lang. Pero si Dominic, kahit taglay ang yaman at kagupuhan, ay tila nabighani sa kabaitan at kasipagan ni Geraldine. Simple ka lang, pero malinis ang puso mo. Yan ang laging sinasabi nito sa kanya. Nang ikasal sila, lumipat sila sa isang townhouse sa pag-aari ng pamilya ni Dominic. Sa simula masaya si Geraldine sa simpleng buhay may asawa. Geraldine, hayaan muna ang karir mo. Gusto ko sa bahay ka lang. Gusto kong ako lang bumubuhay sa'yo. I'll take care of everything. Pahayag ni Dominic sa isa sa mga tahimik nilang hapunan. Napaniwala naman siya. Ngunit ang hindi niya alam, unti-unti na siyang nilalayo ni Dominic sa mga dating kaibigan, sa trabaho at sa mundo. Pero dahil mahal niya ito, sinunod niya lahat. Isang gabi habang nasa kama sila at nagbabasa siya ng libro, napansin niyang panay ang cellphone ni Dominic. Love, sino yung katext mo? Si Mom. May problema lang sa delivery sa Cebu. Sagot ni Dominic sabay ngiti, pero hindi man lang siya tiningnan. Kinabukasan, naisipan ni Geraldine na surpresahin si Dominic sa opisina. Nagdala siya ng lunch. Paborito nitong sinigang na hipon. Pero pagdating niya roon, nakita niyang may kasamang babae si Dominic. Kaopisina daw ayon sa receptionist. Pero may tensyon sa kilos nila, lalo na't may paghimas pa ang babae sa braso ni Dominic. Ngunit hindi niya hinayaang kainin siya ng selos. Sa halip, naglakad siyang palayo at sinabing, baka naman may dahilan. Baka ako lang itong nag-iisip ng mali. Pag-uwi, niyakap niya si Dominic at tinanong kung okay bang araw nito. Pagod lang. Sagot nito. At siya naman, hindi nang muling nagtanong. Dumaan ang mga buwan, unti-unting lumamig si Dominic. Madalas itong wala sa bahay. Kung dati sabay silang nanunood ng pelikula o nagtatanim ng halaman sa likod ng bahay, ngayon, palaging may meeting si Dominic. Geraldine, huwag mo na akong tanungin palagi kung saan ako galing. Nakakainis na. Minsan pasigaw niya nang naririnig to. Napapikit na lang siya, hindi na siya lumaban. Palagi siyang nagpaparaya. Hanggang isang araw, nakaramdam siya ng kakaibang sakit ng tiyan. Nang magpatingin siya sa doktor, doon na lamang buntis na pala siya. Walang mapansidlan ng tuwa ni Geraldine. Pinaghandaan niyang pag-a-announce.
Nagsabit siya ng gas twat sa pinto ng bahay at nagluto ng paborito ni Dominic. Pero pagdating nito, ito agad ang unang napansin ni Dominic. Ano to, mahal? Pregnant ako. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi sa sobrang saya. Napahinto si Dominic. Ilang segundo siyang nakatingin doon na para bang hindi agad ma-process sa isip niya. Nang makuha niya ng ibig sabihin, dahan-dahang lumaki ngiti niya, sabay napatingin kay Geraldine. Wait lang. Buntis ka? Totoo to? Tumango si Geraldine. Oo, 3 linggo na. Biglang niyakap siya ni Dominic ng mahigpit. Oh my God, Geraldine. This is the best news ever. Magiging tatay na ako. Salamat, mahal ko. Salamat. Nang kumalas ng bahagya, hinawakan niyang mukha ni Geraldine. I'm sorry kung minsan stress ako, ha? Or kung may mga araw na parang wala ako sa sarili. Pero simula ngayon, hindi na kita pababayaan. Lalo na ngayon may baby na tayong dalawa. Hindi mo naman kailangang mag-sorry. Huwag kang masyadong magpagod, ha? Ako nang bahala sa lahat. I'll take care of you and the baby. Magpahinga ka palagi. Promise ko, you'll feel loved every single day. Bulong ni Dominic habang hinahaplos ang tiyan nito, na kahit wala pang bumubukol, ay para bang naroon ang buong mundo sa mga palad niya. Thank you, Dom. No, mahal ko. Ako ang dapat magpasalamat. Binuhay mong puso ko. At ngayon, binubuo mo ng pamilya ko. Mula noon, naging mas malaga si Dominic. Wala pang 1 linggo, may scheduled OB check-up na agad si Geraldine. Sinamahan siya ni Dominic sa lahat ng appointment. Lahat ang gusto niyang pagkain, kahit pa 12:00 ng gabi, sinisikap ni Dominic na hanapin o pa-deliver. May mga gabi rin ginagawa siya ito ng mainit na gatas, tapos sasabayan siya sa kama habang hinihimas ang tiyan. Tuwing gabi, lagi nitong kinakausap ang sanggol sa tiyan niya. Hi baby, this is Daddy. Konting months na lang, makikita na kita. At si Geraldine, habang pinagmamasdan si Dominic na puno ng pagmamahal at pangarap para sa magiging anak nila, hindi niya mapigil ang mapangiti at magpasalamat sa taas dahil napunta siya sa isang responsableng lalaki. Akala ni Geraldine ay maayos ang lahat. Sa kabila ng mga pinagdaan nilang silusan at pag-a-adjust, naramdam niyang unti-unting bumabalik ang dati nilang lambingan ni Dominic. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang ilusyong hindi tumatagal. Isang gabi, habang nag-aayos si Geraldine ang gamit ni Dominic, may nahulog mula sa loob ng bag nito. Isang bagay na tumigil sa mundo niya kahit ilang segundo lang. Isang pulang panty. Maliit, lacy, at halatang hindi sa kanya. Hindi siya nagsusuot ng ganon, lalo na ngayong buntis siya. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang teles sa nanginginig na kamay. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Hindi siya agad umiyak. Hindi siya sumigaw. Nanatili lang siyang tahimik at doon niya napagtantong bumabalik na naman ang mga hinala niyang hindi nawala. Pagkarinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto, agad niyang tinago sa likod ng panty at pilit inipon ng lakas para harapin si Dominic. Love, uwi sana ako ng late eh. Kaso napagod ako sa presentation. Wika ni Dominic, pero natigilan ng makita ang ekspresyon ng asawa. Oh, anong problema? Tahimik pa rin si Geraldine hanggang sa marahan niyang inilapag ang pulang panty sa ibabaw ng kama. Wala siyang sinabi, pero sapat na yun para manginig ang tuhod ni Dominic. Anong ibig sabihin nito? Napaatras si Dominic. Wait, Geraldine. Hindi ko alam kung saan galing yan. Baka prank lang ng mga barkada ko. Baka nilagay lang nila. Prank? Prank sa bag mo? Sa mismong bulsa? Panty ba talagang biruan sa opisina ngayon? Hindi sa akin yan. Baka naiwan lang. Baka... Alam mo, minsan sinasabi ko sa sarili kong paranoid lang ako. Na baka hormone na lang ako. O baka dali lang ng security ko. Kaya ang daming ko close na babae. Pero ito? Ano pa bang excuse mo ha, Dominic? Geraldine, I swear. I swear to you, wala akong ibang babae. Hindi ako gagawa ng ganun lalo na ngayong buntis ka.
Mahal kita. Mahal kong anak natin. Kung mahal mo kami, bakit may panty ng ibang babae sa bag mo? Halos hindi makasagot si Dominic. Napayuko siya na tila pinipilit isipin ang susunod na sasabihin. Pero sa bawat segundo ng katahimikan niya, unti-unti namang nababasag ang tiwala ni Geraldine. Sabihin mo na lang kasing totoo. Hindi na ako bata. Hindi rin ako bulag. Hindi ako hangal, Dominic. Lumingon si Geraldine at tinungo ang pinto ng kwarto. Saan ka pupunta? Sa guest room. Ayoko munang makitang mukha mo. Ayoko munang marinig ang mga kasinungalingan mo. Hindi na siya lumingon pa. At sa unang pagkakataon mula nang ikasal sila, tuluyang naramdaman ni Geraldine na may padana na mamagitan sa kanilang dalawa. At kahit pa itanggi ni Dominic ang lahat, ang pulang panting yon ay parang lasa na pumatay sa tiwala niya. Ngunit sa kabila ng pagtatalo at mga luha, hindi maitatangging mahal pa rin ni Geraldine si Dominic. Kaya kahit pilit niyang pinipili ng sarili, unti-unti siyang nauutos sa matatamis itong salita. Nasanay kasi siyang laging may Dominic sa kanyang tabi. Sa tuwing nalulungkot siya, sa tuwing takot siya, at sa tuwing kailangan niya ng karamay. At ngayon, kahit nabasag ang tiwala niya, kahit ramdam niyang may hindi tama. Nang bumalik si Dominic na madalang bulaklak at may pa-take out pa na paborito niyang sinigang at may yakap na parang gusto niyang paniwalaang totoo pa rin. Napaiyak na lang siya habang hinahayaan ng sariling muling mapalapit dito. Sorry, mahal. Sorry talaga. Wala akong ibang babae. Nananaginip ka lang. Baka yung mga tropa ko lang yun. Prank lang siguro. Masyado ka na kasing stress kaya mo naisip yun. Hindi ko alam, Dom. Ayoko nang mag-isip. Nakakapagod. Umiyak pa rin si Geraldine habang nakayakap dito. Ramdam niya pa rin ang bigat sa dibdib. Pero, mas matimbang pa rin ang takot niyang mawala ito sa kanya. Hindi kita iiwan. Lalo nga nang buntis ka. Ako pa ba? Mahal kita. Wala akong gagawin para saktan ka. Sorry kung naging pabaya ako. Pero wala akong ginagawang masama. At doon niya naman siya nadali. Sa mahal kita, sa hindi kita iiwan, at sa ako pa ba? Dahil totoo rin naman. Kahit ilang beses siyang nagduda, hindi pa rin niya nahuhuli si Dominic sa aktong may babae. Wala rin itong masyadong oras lumabas. Lagi rin namang nauuwi sa bahay at kung hindi man, may trabaho itong kailangang asikasuhin. Isa pa, kilala niya ang pamilya ni Dominic. May pangalan, may negosyo. Mataas ang reputasyon. Sa isang banda, nahihiya rin siyang umeksyan at baka siya pang lumabas sa kontrabida. Simula nang magkabalikan sila ng loob at tapos ang away, mas naging maalagi si Dominic. Laging may paalmusal bago siya magising. Laging tinatawagan kapag hindi ito makauwi agad. Laging may pamasad siya paa tuwing masakit ang likod niya. Muntik na siyang maniwala nga, baka nga totoong sinasabi nito nga wala siyang ibang babae. Ngunit sa tuwing naiisip niyang pulang panting nakita niya, hindi pa rin mapanatag ang puso niya. Hindi niya rin masabi kung kanino dahil ayaw niyang pagtawanan siya ng ibang tao. Lalo na ng pamilya ni Dominic na hindi masyadong boto sa kanya nung una. Hindi siya mayaman. Simpleng babae lang siya at alam niyang laging nasa kanyang sisi kapag may gusot sa relasyon nila. Pagod ka na? Tanong ni Dominic isang gabi habang pinapahid ang lotion sa binti niya. Bukas di ba may check-up ka? Sasamahan kita. Oo, 9 a.m. Hindi ko na papapasukin si Arnold sa opisina bukas. Magsisi ako. Ikaw na munang priority ko. At muli siya nitong hinalikan sa noo. At sa mga ganitong gabi, pakiramdam ni Geraldine ay para silang bagong kasal. Kaya kahit may konting lamat pa rin sa puso niya, pinipili niyang lumaban. Ngunit ang hindi alam ni Geraldine, minsan kahit gaano pa kabango ang rosas, hindi nito kayang itago ang tinik sa ilalim. At ang mga tinik na yon, kahit gaano maiwasan, darating din ang oras na sasabit at sasakit. Pero sa ngayon, pipikit muna siya. Yayakapin ng panandali ang ginhawa. Hahayaan ang sariling muling mahulog kahit pa hindi niya alam kung sa wakas ay sasaluhin siya o muling masasaktan.
Hanggang sa nanganak na nga si Geraldine. Isang malusog na baby girl ang dumating sa buhay nilang dalawa ni Dominic na pinangalanan nilang Luna Isabel. Sa unang sigaw ng sanggol, halos maiyak si Dominic sa sobrang tuwa. Hindi niya ito binitawan kahit saglit nang inilabas ng nurse mula sa delivery room. Tingnan mo mahal oh, kamukha mo. Bulong ni Dominic habang karga si Luna. Thank you. Sobrang thank you. Sa mga sumunod na araw, mas lalo siyang naging hands-on. Gigising siya kapag umiyak si Luna, papalitan ng diaper, tutulong sa pagpapaligo. Minsan siya pang nagluluto ng simpleng pagkain ni Geraldine. Hindi naging madaling postpartum days, pero malaking bagay ang effort ni Dominic. Maraming beses, naisip ni Geraldine na siguro nga, mali lang siya noon. Siguro nga, pamilya na ang pinili ni Dom. Baka nga, doon lang siya naligaw. Naging masaya silang tatlo. May bagong rhythm sa buhay nilang mag-asawa. Pero gaya ng dati, dumarating ang parang malamig na hangin na hindi mapangalanang kaba sa puso ni Geraldine. Ilang buwan pagkatapos siyang manganak, unti-unting bumalik ang mga maliliit na senyales. Minsan, may nag-text kay Dominic. "Thanks babe, I got the text already." Pero mabilis nitong dinilit. Sabay palusot na wrong send daw yun sa group. Minsan naman, nahuhuling nitong may kausap sa phone ng mahinang boses. At nang makitang palapit siya, biglang nagpaalam ang kausap. Si mom lang. Naggagulo daw sa delivery. Sabi ni Dominic na parang sanay na sa pagsisinungaling. Hindi siya ganang tanong. Sinubukan niyang huwag alalahanin. Pero sa bawat baka, isang parte ng puso niyang unti-unting kinakalawang. Dumating ang araw ng binyag ni Luna. Ang granding celebration yun. Sila Dominic ang nag-shoulder ng lahat. From catering to event styling. At ang ninong at ninang, puro business friends and close family friends. May photo booth, balloon wall, at isang jazz singer na kumakanta ng mga lullabies na ginawang acoustic version. Masaya ang lahat, pero sa gitna ng kasiyahan, may isang bisita ang agad napansin ni Geraldine. A tall, flawless woman in a silky pastel dress. Glowing ang balat and wearing red lipstick na hindi mo lang kumupas kahit may wine siyang hawak. Close agad ito kay Mamang, ang biyanan ng may pagkasosyal. At ilang sandali pa, nakita niyang malapit din ito kay Dominic. "Geraldine, iha!" Tawag ni Mamang sa kanya habang papalapit ang babae. "I want you to meet Patricia. Anak siya ng business partner namin sa Cebu. She flew here just for the christening." "Hi!" Bungad ng babae sabay beso sa kanya. "Finally, I get to meet the famous Geraldine. I've heard so much about you. Super bait mo daw and very smart." Numiti naman si Geraldine ng pilit. "Nice to meet you." Nagpa-picture sila kasama si Luna. Ilang beses pang nag-casual talk si Patricia habang kumakain na tila sinusubukang i-break ang tension. Pero sa tingin ni Patricia kay Dominic, tila may kakaiba. May familiarity na hindi basta-basta lang. "Dom, remember na nagpalit kayo ng car kay Daddy? My God, we were stuck sa traffic for 4 hours. I thought we were going to die sa boredom noon." Tawa ni Patricia habang nakikipag-toast. Oo nga no." Sabay iwas ang tingin ni Dominic kay Geraldine. "Wait, nagkasama silang dalawa sa biyahe? Kailan? Saan yun?" Tanong niya sa isip. Pag-uwi nila, tahimik lang si Geraldine sa loob ng sasakyan habang tulog si Luna sa likod. Si Dominic naglalambing pero halatang pilit. "Ang ganda ng binyag no? Proud ako sa'yo mahal. Ang ganda mo kanina." Sabi ni Dominic habang hawak ang kamay niya. Pero hindi niya na natiis ang gumugulo sa kanyang isipan. "Matagal mo nang kilala si Patricia?" Oo. Business connection. Why? Mukhang close kayo." Business nga mahal. Matagal nang kilala ng family. Huwag mo nang pahirapan pang sarili mo sa kakaisip ng mali. "Mali? Tingin mo ba hindi ko napapansin? Mula pa nung isang buwan, iba ka na."
Iba na rin yung mga lakad mo. May kausap kang hindi mo masabi. Ngayon, may babae kang imbita sa binyag ng anak natin na mas close pa sa'yo kaysa sa akin. Napailing si Dominic na halatang nagsisimula ng mairita. Geraldine, please. Don't do this tonight. Hindi ba pwedeng matapos ang araw na to na masaya tayong dalawa? Hindi ko kasi kayang magsaya habang nagbubulag-bulagan. Natahimik si Dominic at hindi agad nakasagot. Lumapit siya at hinawakan ng mukha ni Geraldine. Mahal, please. Wala akong ibang babae. Patricia is just a friend. If ever man is just being too friendly, baka siya lang yun. Wala akong ginagawang mali. Napaluha si Geraldine. Hindi niya na alam kung alin ang totoo. Hindi niya alam kung paniniwalaan pa ba niya ang mga palusot ni Dominic o kung tinatanggap na lang niya ang para sa katahimikan ng pamilya. Sa silid, habang pinapatulog si Luna, pinagmamasa ni Geraldine ang anak nila. Anak, kung para sa'yo lang to, kakayanin ko lahat. Pero sana, hindi mo balang araw itanong kung bakit ako nagtiis. Kasi niya ako, hindi ko na rin alam. Kinabukasan, tulad ng araw-araw, ay naiwan na naman siya sa bahay kasama si Luna. Ilang oras ang lumipas, tumunog ang doorbell mula sa labas. Kakagising na ni Luna mula sa maikling tulog, kaya buhat-buhat siya ni Geraldine habang binubuksan ang gate. Mamang? Aniya na medyo nagulat pa nang makita si Mamang, ang kanyang biyanan. Hello, Iha. Dumaan lang ako para makita ang apo ko. Bati ng biyanan niya, bit-bit ang isang paper bag na may laruan at gatas. Pasok po. Nang makapasok ng biyanan at makaupo sa sala, agad itong kinuha si Luna mula sa bisig ni Geraldine. Ay nako, ang taba-taba na. Mana talaga sa papa niya. At ang kutis naman, mana sa mama. Tahimik lang si Geraldine habang nagmamasid. Ramdam niyang may dapat siyang sabihin. Matagal niya nitong gustong itanong, pero ngayon lang siya nagkalakas ang loob. Mang, panimula niya habang naupo sa tabi ng binan. Gusto ko lang po sanang mag-open about something. Napatingin ang ginang habang patuloy ang pagheli kay Luna. Napapansin ko lang po kasi na parang close na close po si Dominic kay Patricia. Anong binyag? Hindi po ba kayo nagyaya sa kanya? Nagkibit balikat lang ang matanda. Anak siya ng kaibigan namin sa negosyo. Matagal namin kilala yon, pati si Patricia. Wala namang masama kung minsan naiimbita sila, di ba? Pero Mang, lately napapansin ko po talaga na parang may something. Iha, ayoko maging harsh ha. Pero you need to stop being paranoid. Sa totoo lang kung tutuusin, mas matagal pa namin kilala si Patricia kesa sa'yo. Nanlaki ang mamata ni Geraldine sa sagot na yon. Kasi alam mo Geraldine, hindi maganda sa lalaki yung binabantay ng binabantayan. Baka ikaw pang matuluyang layuan. Napakabait ni Dominic. I've raised him well. At sa panahon ngayon, hindi porke close isang babae ay may ibig sabihin agad. Nag-init ang pisngi ni Geraldine. So, ako pa po ang mali ngayon sa mga hinala ko? Huwag kang ganyan. Hinala is just hinala. Nahuli mo na ba? Hindi ba't hindi? I'm just saying na give your husband the benefit of the doubt. Kung anong iniisip mo ngayon, baka wala namang basihan. Hindi na kumibo si Geraldine. Nanatili siyang tahimik habang pinagmamasa ng binan na masayang karga si Luna. Pero sa puso niya, parang may nahulog na bato. Ang akala niyang kakampi, tila ba'y may pinapanigan ding iba. Pero sa kabila niyon, napagtanto din niyang baka nga nasasakalan niya ang asawa dahil sa pagsiselo sa pagdududa niya. Kaya naman kinabukasan, nang tingnan ni si Luna habang mahimbing bitong natutulog sa crib na parang isang anghel, ay agad siyang napangiti. Sa mga gabing puyat, sa mga araw ng duda, at sa mga pagkakataong nadudurog siya sa sariling pag-iisip, si Lunang naging nagpapalakas sa kanya. Kaya ngayon, gusto niyang maging isang mas mabuting asawa. Baka nga siya rin ang problema. Ngayon, sorpresahin ko siya.
Bulong niya sa sarili habang nagluluto ng paborito nitong sinigang na baboy at nilagang baka. Pinagpaalam niya muna kay Yaya Letty na siya muna ang bahala kay Luna pag alis niya. Maaga siyang naligot nagbihis. Isang simpleng cream dress at flat sandals ang pinili niya. Ayaw niyang magbukang housewife lang sa paningin ng mga kaopisina ng asawa niya. Habang nasa biyahe, todo pigil siya sa kaba. Baka isipin ni Dominic na chinecheck niya na naman ito. Pero hindi yun ang dahilan. Gusto lang talaga niyang sorpresahin ito. Gusto niyang iparamdam na kaya rin niya itong alagaan. Hindi lang sa bahay, kundi pati sa mga araw na pagod ito sa trabaho. Isang effort bilang asawa. Pagdating niya sa lobby ng kumpanya ni Dominic, pinigilan siya ng receptionist. Ma'am Geraldine, Sir Dominic is in a meeting po. Baka hindi po muna pwede. I understand. Pero asawa niya ako. Ngiti niya habang maingat na inaayos ang hawak na containers ng pagkain. Just a quick visit. Hindi pa rin kumikibo ang receptionist at tila nag-aalangan. Pero dahil sa kumpiyansa ni Geraldine, hindi na ito muling nakapagpigil. Umakyat siya ng mag-isa papunta sa opisina ni Dominic. Habang papalapit siya sa pinto, mas lalo siyang kinakabahan. Dinig niyang mahinang tawanan mula sa loob. Siguro may client. Sa isip niya, kaya dahan-dahan niyang pinihitang doorknob at hindi na kumatok. At sa isang iglap, para bang tumigil ang buong mundo. Naroon si Patricia, nasa kandungan ng asawa niya. Nakangiti, nakayakap. Hindi niya agad narinig ang mga sinasabi nila. Parang may tunog na humarang sa pandinig niya. Parang lahat ng dugo ay biglang umakyat sa ulo niya. Si Dominic, gulat na gulat. Agad yung tinulog si Patricia palayo at tumayo. Geraldine! Nalagdag ang hawak ng pagkain. Pumutok ang mga plastic containers at kumalat ang sabaw sa sahig. Anong ibig sabihin nito, Dominic? Garal-gal ang boss niya habang nanginginig ang katawan. Hindi to... Geraldine, please. Hindi itong iniisip mo. Hindi. Hindi ko iniisip. Anong tawag mo dyan? Professional meeting? Bakit nasa kandungan mo siya, ha? Bakit? Si Patricia na may tila walang pakialam. Tumayo at inayos lang ang buhok nito. Geraldine, calm down. It's not what it looks like. Ah, ganon. So hindi kita nakita nakakandung sa asawa ko? Hindi kita nakita na parang hay kong kabit na walang hiya? Oh wow, ang OA mo naman. Wala namang nangyayari. Dominic was just stressed. I was comforting him. Comforting? Ganun ba ang comfort sa inyo? Ibang level naman. Please, mahal. Pakinggan mo muna ako. Don't call me that. Sa lahat ng effort na ginawa ko para maging mabuting asawa sa'yo, ganito lang pala yun? Geraldine, wala akong relasyon kay Patricia. I swear, she just suddenly sat on me. Hindi ko siya pinayagan. Talaga lang, Dominic? Eh bakit parang asay mo pa kanina? Geraldine, sabat ulit ni Patricia. You're being unreasonable. Kaya ka siguro hindi masyadong type ng karamihan. Kasi you're always suspicious. Insecure. Insecure? Oo, siguro nga. Pero hindi ako tanga. Then stop acting like one. Doon na siya tuluyang nagwala. Kinuha niyang natirang container at binato ito sa pader malapit kay Patricia. Biglang sumiklab ang galit ni Geraldine. Nilapitan niya si Patricia, hinablot ang buhok nito at hinila palabas ang opisina. Nagtilian ng mga staff sa gulat. Ilabas mo yung kabastusan mo sa buhay namin? Mga agaw ka? Walang hiya ka? Let go of me, psycho! You're so pathetic. Kaya ka nilalayo ng asawa mo eh. You're paranoid. Lost siyang mother. I mean, look at you. Bumigat lalo ang kamao ni Geraldine sa pang-aaling pusta nito. Huwag na huwag mo akong babastusin. Asawa ko ng lalaking pinagsisiksikan mo. Enough! Napahinto si Geraldine nang marinig ang sigaw ni Dominic. Hinila siya nito palayo kay Patricia. Geraldine, stop this madness. You're embarrassing yourself. Bigla siyang natigilan.
Siya raw nakakahiya. Siyang asawa. Si Patricia'ng kabit. Pero siya pang pinapahiya. Hindi na siya kumibo. Nanginginig yung buong katawan niya. Hindi lang sa galit, kundi sa sakit. Hindi niya na alam kung mas nasasaktan siya sa nakita o sa kawalan ng respeto ng asawa na ngayon. Hanggang sinila siya ni Dominic papasok ng elevator. Geraldine, ano bang iniisip mo? Aatake ka ba ng parang palengkera dito sa kumpanya? Palingkera na kung palingkera. Anong gusto mong gawin ko? Panoorin na kayong dalawa na parang wala akong halaga? Nag-uusap lang kami. Walang masama doon. Walang masama? Yung kabit mong nakakandong sa'yo? Walang masama? Hindi ba masama magsinungaling sa asawa mo? Patricia is just a friend. She was just being playful. Tangina mo, Dominic. Aso ka ba? Gusto mong nilalaro ka? Watch your mouth. Watch your actions. Ramdam niyang init sa pisngi niya at ang pagbuntal ang puso niya na parang sisabog. Nagtiwala ko sa'yo, Dominic. Binigay ko lahat. Lahat ng pagdududa ko noon, winala ko. Dahil akala ko, magbabago ka dahil may anak na tayo. Para mas lumalala pa pala. Kung ayaw mo na sa akin sabihin mo, hindi yung ginagawa mong tanga ako. Binigay kong katawan ko, ang panahon ko, ang puso ko, lahat. Pero mas pinili mong sirain yun para sa babaeng yun. Geraldine, it's not what you think. Then tell me what it is, Dominic. Make me believe you. Because right now, I don't see a husband. I see a coward. Kahit nasa kotse na sila, ay hindi pa rin natapos ang tensyon. Nanlalaki pa rin ang mga mata ni Geraldine habang si Dominic ay todo iwas ang tingin sa kanya. Hawak pa rin ang kamay mula sa elevator. Bitawan mo ako, Dominic! Sigaw ni Geraldine habang pinipilit bunutin ang braso niya mula sa pagkakahawak ng asawa. Baka pwedeng makinig ka muna. Sagot ni Dominic na bakas na rin ang inis sa mukha nito. Nakita ko na! Anong gusto mong sabihin, ha? Na hindi totoong nakita ko? Na hindi mo naman siya kinandong? Na naglalambingan lang kayo? Walang nangyayari sa aming dalaw ni Patricia. Talaga lang, ha? So normal na ba ngayon sa isang kasal na babae kang kakandong sa opisina habang may asawa at anak ka na? Kung di pa kita sinurpresa. Nga eh. Bakit kailangan mo pa akong surpresahin? Sa lahat ng araw, Geraldine? Sa opisina? Ano ka ba? Wala ka bang tiwala sa akin? Walang tiwala? Paano ako magtitiwala kung ganito? Paulit-ulit akong nilalagay sa kahihiyan. Hindi itong unang beses, Dominic. Bakit mo ba pinaparamdam na ako lang tong baliw sa pagselos, ha? You know what? You're so tiring. Ano? You heard me? Nakakapagod ka na, Geraldine. Sa totoo lang. Tila tinadya ka ng dibdib niya. Parang may kung anong sumapag sa loob ng tenga niya na naging dahilan para mawalan siya ng ulirat sa narinig. Excuse me? Akong nakakapagod? Ako pa? Yes. Sa bawat araw na lang. Selos ka ng selos. Konting babaeng kausap ko may mali. Kahit sekretarya ako ginawan mo ng issue noon. Tapos ngayon si Patricia? She was on your lap? Kung hindi ba ako dumating, anong kasunod nun? Huminga ng malalim si Dominic. Wala kang tiwala, Geraldine. And it's suffocating. I'm tired of justifying every move I make. Tiwala? Baka nakakalimutan mong asawa mo ako. Baka nakakalimutan mong mga anak tayong dalawa. Baka masyado ka nang komportable sa kanya. Kaya hindi mo na ako nakikitang asawa, kundi parang isang bantay sa kulungan mo. Hindi ako magkakaganito kung hindi mo ako binibigyan ng dahilan para magduda. Pagdating nila sa harap ng bahay, ay mabilis na bumaba si Geraldine. Mabilis namang sumunod si Dominic. Geraldine, pwede ba? Ngunit hindi niya natuloy ang sasabihin nang isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Dominic. Halos tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Pareho silang natulala. Yan ang para sa lahat ng beses na ginawa mo akong tanga. Hindi kumibo si Dominic. Tila natulala siya, pero hindi rin umiwas. Tama na, Geraldine. Tama na to. You know what? Sa totoo lang,
Sawa na ako. Ayaw ko na sa ganung klaseng relasyon. Every day, I walk on eggshells. Lahat na lang ng kilos ko may mali sa'yo. Lahat ng kausap ko mali. At trabaho ko, pinupuntahan mo na. Dahil may ginawa kang mali. Isa pa, bawal ko bang punta ng opisina mo? Pero sa Patricia hindi. Ganun na ba yun ngayon ha? At ikaw, walang pagkukulang? Lagi kang nagmamagaling. Palagi kang tama. Lagi kang biktima. Pero hindi mo nakikita kung paano mo ko sinasakal. So ano ngayon? Yun lang bang dahilan? Kaya mo siya kinendong? Kaya mo ako pinagpalit? Wala akong relasyon kay Patricia. Pero hindi mo rin siya tinulak palayo. Hindi mo rin sinabi sa kanya na mali yung ginagawa niya. Kasi nasanay ka na. Nasanay kang palaging akong mag-a-adjust. Akong magpapatawad. Akong mananahimik. Kung ganito ka palagi, Geraldine, then let's just fix our annulment. Parang biglang nag-collapse ang mundo ni Geraldine. Tila may bombang sumabog sa tenga niya. Dinig na dinig niya ang tibok ng puso niyang unti-unting humihina, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa sakit. Oh, ha? Dominic, anong sinabi mo? Annulment, Geraldine. Maghiwalay na tayong dalawa. Hindi ko na kaya ito. Hindi na to healthy. Hindi healthy? At ako pang problema? Akong dahil kung bakit hindi healthy ang relasyon nating dalawa? Wala akong ginagawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yan ha? Paranoid ka lang. Hindi mo lang ang buong kwento. Hindi ko kailangang malaman ng buong kwento, Dominic. Sapat ang nakita ng dalawang mata ko. Umiling si Dominic, lumayo, at binalibag ng isang unan sa couch. Lagi na lang ganito. Lahat na lang ng kilos ko pinagdududahan mo. Lahat na lang ng babae sa paligid ko kaaway mo. Geraldine, pagod na ako. Pagod ka? Paano mo nasasabi yan? Ako tong walang tulog, walang pahinga. Binuhos ang lahat sa pagiging ina't asawa. At ngayon ako pang dalan kung bakit gusto mo makipaghiwalay. Kaya mo ba ito sinasabi dahil gusto mo nang maging malaya? Gusto mo nang lumaya para sa kanya? Hinampas niya ang dibdib nito habang umiiyak. Stop it! Hinawakan nito ang kamay niya para pigilan. Hindi ito tungkol kay Patricia. Hindi ito tungkol sa ibang babae. Ito tungkol sa ating dalawa. Sa pagkasira natin. Sa pagiging toxic ng relasyon nating dalawa. At ang anak natin, Dominic. Si Luna. Paano siya? Sa akin siya mananatili. Parang kinaryente si Geraldine sa narinig. Ano? Paano mo nasabing sa'yo mapupuntang anak nating dalawa? Ako ang ina. Akong nagluwal sa kanya. Akong nagdala sa tiyan ko ng 9 na buwan. Kung tutuusin, wala kang karapatan sa anak ko. Talaga? Baka nakakalimutan mong lahat ng kinakain mo dito. Pera kong ginagamit. Apelido kong dala ni Luna. Kasal tayo. Kaya paano wala akong karapatan sa anak ko? Isa pa, wala kang kakayahang palakihin si Luna. Anong may bibigay mo? Wala kang trabaho. Wala kang pera. Nakadepende ka lang sa akin. Wala kang mapapatunayan sa korte. Hindi perang batayan para maging magulang, Dominic. Hindi negosyong pagiging ina. Hindi mo pwede akong alisin sa anak ko. Wala kang kakayahan. Hindi mo kayang buhayin ng sarili mo, Geraldine eh. At kung magpupumilit kang kunin si Luna, I'll make sure na kahit saan ka mag-apply, wala kang trabaho makukuha. I own connections. I'll destroy your credibility. You'll never win against me. Wala kang puso. Ikaw ang dahilan kung bakit walang pagmamahal ko. Lahat ng ginawa ko sinayang mo dahil sa kaibangan mo. Dahil may dahilan ako. Dahil hindi ko lang yun invento, Dominic. At ngayon gusto mong burahin ako sa buhay ng anak ko? Dahil lang ayaw mo na sa akin? Magpaalam ka na ng maayos habang may respeto pa akong natitira pa sa'yo. Hindi ako alis. Hindi ako bibitaw kay Luna. Kahit mawalan ako ng lahat. Kahit gibain mo pang pangalan ko. Hindi mo ako mapipigilan. Lumaban ka man gamit ang pera mo, Dominic. Ako lalaban ako bilang isang ina. Then, I'll see you in court. Malamig na sabi ni Dominic bago ito lumabas ng bahay at sinara ang pinto ng mariin.
Naiwan si Geraldine na nakaluhod sa sahig. Nanginginig at umiiyak. Sa dibdib niya, parang may napunit. Pero sa ilalim ng lahat ng sakit, unti-unting umusbong ang alab ng isang ina na handang ipaglaban ng anak sa kahit anong laban, kahit gaano pa ito kabigat at kahit gaano pa kasakit. Ilang araw lang lumipas, nakatayo si Geraldine sa harap ng judge. Naninigas ang madaliri at pilit pinipigil ang panginginig ng tuhod at luha sa mga mata. Tumayo rin si Dominic sa kabilang panig nasa tabi ng kanyang abogado. Malinis ang suot at tila ba kampanteng alam niya ng magiging desisyon. Mas lalong napakayom si Geraldine sa kanyang kamao nang makitang nandoon si Patricia at nakangiti pa ito habang nakatingin sa kanya. Ang salitang custody battle at tila kwento lang sa telebisyon dati. Pero ngayon, atong gumugupo sa kanya. Hindi na rin lubos na inaakalang aabot sila sa gantong punto na maghaharap sila sa korte para malaman kung kanino mapupunta si Luna. Naaalala niya pa kung paano niya plinanong itakas si Luna pero nahuli siya ni Dominic. Sinubukan niya rin kausapin ng mga empleyado sa kumpanya ng asawa na maging testigo para masampan niya ito ng kaso laban sa pambababae nito. Pero lahat ay ayaw tumulong sa kanya. Your Honor, maring sabi ng abogado ni Geraldine. Ang aking kliyente ay nagluwal sa bata. Siyang nag-alaga rito simula una. Ang gusto lang po niya ay ang karapatang makasama ang kanyang anak. Ngunit mabilis ang naging sagot ng abogado ni Dominic. With all due respect, Your Honor, our client, Mr. Villaruel, can provide a stable home, consistent support, and proper guidance. Mrs. Villaruel will respect her being the biological mother, has no clear source of income, no permanent residence, and no stable job. Nanlumo si Geraldine. Hindi niya may paliwanag kung paano naging base ng korte ang kakayahan lang sa pinansyal at hindi ang puso. Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang ilabas ang sama ng loob. Pero wala siyang boses na marinig sa silid ng husgado dahil kahit sigaw man ng ina ay hindi kayang talunin ng impluwensya ng kapangyarihan. Matapos ang deliberasyon, bumalik ang judge. After thorough evaluation of both parties, the court grants sole custody of the minor child, Luna Isabel Villaruel, to the father, Mr. Dominic Villaruel. Tuluyan ang gumuha ang mundo ni Geraldine. Hindi siya agad tumayo. Nanatili siya nakaupo sa bench kahit nagsimula nang lumabas ang mga tao. Sa hallway nandoon si Dominic, nakarga na si Luna na mahimbing nang natutulog. Hawak ito ng isang staff kanina habang nasa loob sila ng courtroom. Ngayon, tanging pag-iyak na lamang kanyang magagawa. Dominic, please. Akin na si Luna. Akong ina niya. Alis kami, lalayo. Hahayaan ko na kayo ng kabit mo. Please, mahawa ka. The court already decided. You had your chance. You lost. Dahil wala akong pera? Dahil wala akong koneksyon? Dahil wala kang kakayang palakihin siya. Now, I'll make sure na hindi mo na siya makikita. Napakawalang puso mo. Ikaw na nga itong gumawa ng kasalanan. Ako pang agrabyado. Hinabol niya ito at pilit hinawakan ng braso. Ngunit, tinapik lang siya nito palayo. Kung ganito ka palagi, Geraldine, hysterical, irrational, selfish, then, let's finalize our annulment paper after this. At least, wala ka nang dahilan para guluhin pa ako. You can play the victim all you want. Pero sa dulo, ikaw ang may kasalanan kung bakit tayo nauwi sa ganito. You always play the martyr. Dahil ako nga ang biktima. Akong nasaktan. Akong niloko at akong iniwan. Pero walang nakarinig sa akin. Walang naniwala kahit ang batas. Baka kasi wala kang ebidensya. O baka kasi nagsisinungaling ka lang. Alam mo, sayang na ang luha mo sa pag-iyak. Tapos na. Talo ka na. Sabay alis nito. Ngunit nagpaiwan si Patricia na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Look at you. Kawawa ka naman. And oops, may i-reveal nga pala akong secret. Lumapit ito at bumulong. Yes, Dom and I are together. Kahit nung hindi ka pa buntis. Walang hiya ka.
Ngunit nginitian lang siya ni Patricia habang papalayo ito sa kanya. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanya. Ang karapatan bilang ina, ang respeto sa sarili, at ang anak na pinagbubuntis niya ng 9 na buwan. Ngunit sa kabila ng sakit, pinili niyang hindi sumuko. Lagi niyang tinignan ang picture ni Luna na nasa kanyang wallet kapag nakakaramdam siya ng lungkot. Kailangan kong bumangon. Balang araw babawiin din kita, anak. Lumipas ang ilang buwan, bitbit ang ilang piraso ng gamit, nagtungo si Geraldine sa Maynila. Namasukan siya bilang kasambahay sa isang maliit na mansyon sa New Manila kay Don Eladio Vergara, isang kilalang negosyante sa larangan ng agribusiness at supply chain logistics. Simple lang ang intensyon niya, makahanap ng trabaho, mabuhay araw-araw, at unti-unting ipunin ng parang maaaring maging daan upang makuha ulit ang anak. Ngunit hindi niya inakala ang bagong simula niyang ito ay magiging mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Maayos ka namang kumilos. Wika ni Don Eladio sa unang linggo niya sa bahay. Tahimik, mabilis at matalino. Halatang hindi ito talagang dating trabaho mo. Hindi siya sumagot agad. Ngumiti lang siya, pero tila may kutob na agad ang matandang lalaki. Isang gabi, nadatnan siya ng matanda sa kusina na tahimik na umiiyak habang hawak ng larawan ng anak niya. Hindi na siya nagpakipot. Isinalaysay niya ang buong kwento, ang pang-aapi sa kanya, ang pambababae ng dating asawa, at kung paano siya pinahiya sa korte. Nagulat siya nang biglang natahimik si Don Eladio. Saka ngumiti. Kilalang kilala kong lalaking yan. Si Dominic? Dominic Villaruel? Tumango si Geraldine. Matagal ko nang kaawa sa negosyong pamilyang yan. Isang beses sinulot nila ang isang government contract ko. Hindi ako naniniwala sa karma. Pero ngayong naririnig ko ang kwento mo, mukhang may plano ang langit. Hindi na nagtanong pa si Geraldine. Kinabukasan, pinatawag siya ni Don Eladio. Simula ngayon hindi ka nilang kasambahay dito. Magsasanay ka sa akin. Sa opisina ka nang tatambay. Tuturuan kita. Hindi kita tutulungan para gumanti, Geraldine. Pero tuturuan kitang lumaban sa sarili mong paraan. Doon niya nakilala si Kent, ang nag-iisang anak ng matanda. Isang binatang halos kaedad lang niya. Tahimik, matalino, pero suplado sa unang tingin. May reputasyon itong pihikan sa babae. Lagi raw nasa opisina, bihirang makipagkaibigan, at mas gusto pang magtrabaho kaysa makipagrelasyon. At sa umpisa, mukhang hindi rin siya type nito. Why is she here? Tanong ni Kent kay Don Eladio nung una silang magkakilala sa opisina. She'll assist you. Hindi lang yung kasambahay. She's a quick learner. Tinapunan siya ni Kent ng malamig na tingin, saka wala ng kibo. Pero habang lumilipas ang mga araw, hindi niya maiwasang humanga sa pagiging focused at organized ng binata. Lahat ng sulok ng negosyo ay kabisado nito. Mula sa tax strategy hanggang sa import-export regulations. Kahit napakapormal ang ugali ni Kent, marunong itong gumalang, makinig at magbigay ng feedback yang hindi nakakapanliit. Alam mo ba ang SWOT analysis? Tanong nito minsan habang sabay silang kumakain ng sandwich sa pantry. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Turo ni Don Eladio. Tumango lang si Kent at ngumiti ng bahagya. Good, not bad. At doon nagsimulang mabuo ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Nagsimula silang magkasundo sa trabaho. Palaging siyang kinakausap ni Kent tuwing kailangan niyang notes para sa isang meeting o kung may kailangang i-prepare na presentation. Kapag nauubusan siya ng energy, si Geraldine ang bumibili ng kape at snack na unti-unti naging rason para mapangiti si Kent kahit papaano. Kasama niya si Kent tuwing may site visit. Tinuturuan siya nito kung paano magbasa ng business reports, paano humarap sa mga clients, at paano magbenta ng produkto kahit papuno ng duda ang mga kaharap. Laban kong laban. Sabi ni Kent minsan. Hindi porket wala kang apelidong malakas, wala ka ng laban. Create your own name. Make them regret underestimating you. At yun ang panghahawakan niya.
Sa piling ni Kent at ng kanyang bagong amo, hindi lang siya nakahanap ng bagong tirahan. Nakahanap siya ng bagong tahanan, ng respeto at ng pangalawang pagkakataon para may paglaban ng kanyang sarili. Hindi siya nagmamadaling gumanti, pero alam niyang darating ang araw na yon. At sa araw na yon, hindi na siya ang dating Geraldine na kaawa-awa. Siya na ang Geraldine na marunong lumaban. Sa pagdaan ng mga buwan, mas napalapit pa nga silang dalaw ni Kent sa isa't isa. Isang araw, naabutan ni Kent si Geraldine na nakaupo sa maliit na porch ng bahay. Hawak ng isang lumang larawan ni Luna. Tahimik lang siya habang pinagmamasa ng inosenteng ngiti ng bata na tila pinipilit na alalahanin kung paano umabot sa ganung sitwasyon ang lahat. Nakasandal si Geraldine sa silya at wala sa sariling pinunasan ng gilid ng larawang may bahagyang lamat. Hindi niya napansin na kanina pa pala siya pinagmamasta ni Kent mula sa sliding glass door. Dahan-dahang lumapit ang binata na may daladalang dalawang tasa ng kape. Hindi ba kita napapasin ang umiti habang hawak mo yung picture na yan? Sabay abot ni Kent ng isang tasa. Napaling si Geraldine na halatang nabigla. Sorry, nakakastorbo ba ako dito? Umiling si Kent saka naupo sa kanyang tabi. No, pero parang gusto kong suntukin yung lalaking may kagagawa ng lahat ng yan. Si Dominic? Yeah. Kwento ni Dad lahat. Sabi niya, matagal na kayong pinahihirapan ng pamilya ni Dominic. And if I ever get the chance, I swear, I'd punch him straight in the face. Natigilan si Geraldine saka napatawa. Hindi niya inaasahang maririnig yun mula kay Kent. Kilala siya bilang tahimik, seryoso, at masyadong refined sa mga galawan. Pero ngayong naririnig niya itong magsalita ng ganito, parang bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Nakakatawa ka. Hindi bagay sa'yo ang violent, no? Hindi mo pa ako kilala. I may look like nice and boring, pero marunong din ako lumaban, no? Lalo na kapag may inaagarbyado. Biglang natahimik si Geraldine. Naiilang siya sa titig ni Kent, pero hindi rin niya maipaliwanag ang kakaibang kilig na gumagapang sa kanyang balat. Salamat. Sobrang salamat kasi ni minsan hindi mo pinaramdam na pabigat ako dito. Hindi ka pabigat. In fact, mas naging maayos ang bahay simula nang nandito ka. Pati si Dad mas relax na. Alam mo bang ngayon lang siya naging kampante na may tao siyang papagkakatiwalaan? Kahit ako, hindi ko inakalang darating sa point na mas magiging okay pa ako sa bahay ng iba kaysa sa bahay ng sarili kong asawa. Dating asawa pala. Kahit hindi pa kami annulled officially. Dahil wala pang confirmation sa korte. Tinuturing ko na siyang dating asawa. Kung pwede nga lang, wala na siya sa buhay ko eh. Hindi naman pwede yun. Kasi kung wala siya, hindi mabubuo si Luna, di ba? Isa pa, kung wala siya, hindi ka maglalakas o bumangot na maniningan. Nagkatingin silang dalawa. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, natawa si Geraldine ng buong puso. Alam mo, ibang klase ka rin ha. Hindi ko inakalang ganito ka pala ka-chill makasama. Akala mo masungit ako? Akala ko suplado ka. Yung tipong, don't touch my pen vibes. Excuse me, hindi ako ganun ha. Medyo, klase lang. Wow, klase. Ganda ng defense mo ha. Seryoso. Ani Kent habang tumingin ulit sa larawan ni Luna. Ang ganda ng ngiti niya. Para kayong copy-paste. Except sa balat niya sa leg ah. Gusto ko siyang makilala in person. Sana nga. Pero... Hey, don't say sana. Sabihin mong mangyayari rin. Kasi mangyayari. Magagawa mong makuha ulit si Luna. Napatingin siya kay Kent. At kahit hindi ito nakangiti ng malapad, dama niyang sinseridad sa bawat salitang binibitawan nito. Hindi ito gaya ng mga taong kinausap niya noon. Yung may simpatya pero walang paninindigan. Si Kent, naramdam niya na kapag sinabi nitong kampi siya, kampi talaga. Bakit mo ako tinutulungan, Kent? Dahil ba sa awa? Dahil lang ba kaaway ng dad mong pamilya ni Dominic? Gusto mo ba ng honest answer? Oo. Okay. Nagsimula ako kasi gusto ko ipakita sa dad ko na kaya ko rin mag-decide para sa negosyo. Gusto kong may ma-prove. But after a while,
Nagbago yung dahilan. Anong ibig mong sabihin? Masaya ako kapag kasama kita. Mas nagkakaroon ng sense yung malaking bahay. Mas nagiging makabaluhan yung araw ko. Hindi lang dahil may tumutulong maglinis o mag-asikaso, kundi dahil ikaw yun. Iba ka. Hindi nakapagsalita si Geraldine. Gusto niyang magbiro. Gusto niyang tawanan lang to. Pero parang may kung anong parte sa puso niya ang kinliti sa sinabing yun ni Kent. Kaya sa huli, isang matamis ang ngiti na lamang ang kanyang pinakawalan. Ilang taon ang lumipas, sa bawat pagsikat ng araw ay kasabay rin ang pag-angat ni Geraldine. Likas kasi sa kanyang sipag, tiyaga, at talinong hindi na akalaing mapapansin ng mga taong may matataas sa posisyon. At syempre, hindi rin nawala sa tabi niya si Kent. Mula sa simpleng partnership sa negosyo, naging matatag na tambalan sila sa pagtatayo ng isang korporasyong nilalayang magbigay ng dekalidad na eco-friendly packaging supplies. Ang Enriquez Pack and Paper Corporation. Ito ay naging malaking pangalan sa packaging industry. Sa loob ng ilang taon, umangat ito sa ranggo at kinilala sa loob at labas ng bansa. Pero sa likod ng matagumpay na brand ay hindi lang kwento ng tagumpay, kundi kwento rin ng muling pagbangon at pagmamahal. Sa bawat kahong lumalabas sa kanilang pabrika ay ang tatak ng katatagan ni Geraldine. At kahit wala man si Luna sa piling ni Geraldine, alam niya sa puso niyang darating ang araw na magkikita rin sila. At pag dumating ang araw na yun, ipapakilala niya ang sarili hindi lang basta si Geraldine, kundi si Geraldine Enriquez na isang bilyonarya, ina at babaeng lumaban. Bumalik sa kasalukuyan at sa sariling ulirat si Geraldine nang bigla niyang marinig ang malakas sa busina ng sasakyan sa kanyang likuran. Nakapalingon siya at napagtantong nakausad na pila ang pila ng mga kotse habang siya naman ay nananatiling tulala. Ramdam niyang unti-unting pagbalik ng kanyang ulirat na para bang isang pelikulang biglang pinutulang masayang eksena upang ipaalalang nasa gitna pa rin siya ng matraffic na kasada. Mabilis niyang pinunasan ng namumuong luha sa kanyang mata at muling humawak sa manibela. "Bakit po kayo umiyak, ma'am?" Inosenteng tanong ni Luna habang tinititigan siya. Umiling si Geraldine at ngumiti. "Wala, may naalala lang. Tara na, huwag tayo dito, okay? Sumakay ka na muna dito sa kotse. Papakainin kita." "Pwede po ba yung chicken nuggets?" "Oo naman, may Sunday pa." Habang paandar na sila, muling tumakbo sa isipan ni Geraldine ang mga pangyayari noong nakalipas sa mga taon. Parang kailan lang ng araw-araw siyang gidigising ng sakit ng alaala, ng pang-aapi at ng mga panilait. Pero ngayon, siya na, si Geraldine Enriquez, CEO at ina ni Luna. Sa isang tahimik na restaurant, masayang kumakain si Luna ng kanyang paboritong spaghetti na may meatballs. Nakaupo siya sa harapan ng Geraldine na walang kamalay-malay sa bigat ng emosyon na bumabalot sa babaeng kanyang kaharap. Habang pinapanood siya ni Geraldine, napangiti ito kahit papaunti-unti nang tumutulong kanyang mga luha. At sa bawat subo nito, sa bawat ngiti nitong pilit niyang tinatandaan, mas lalong sumisigip ang dibdib ni Geraldine. Parang gusto niyang yakapin ang batang to ng mahigpit at sabihin, "Anak kita at ako ang nanay mo." Pero hindi pa ngayon. Ayaw niya itong mabigla. Hindi man niya alam kung anong nangyari dito at bakit namamalimos na lamang ito sa kalsada, ay iyon ang aalamin niya. At kung sakaling si Dominic ang may gawa nito, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Naputol ang katahimikan sa biglaang pag-vibrate ng cellphone niya sa mesa. Tuloy-tuloy yun at tila ba may emergency. Napakunot mo si Geraldine habang sinulya pa ng screen. "Hello?" Geraldine, nasan ka na? Kumpleto ng board. Naghihintay na sila for the presentation. Sabi ni Ken sa kabilang linya na halatang aligaga. Doon niya biglang naalala ang importanteng investors meeting para sa expansion ng Enriquez Pack and Paper Corp sa Visayas. Nasapo ni Geraldine ang noo at halos mabitaw ng cellphone. "Shoot!" Bulong niya sa sarili. Geraldine? "Sorry, Kent. I totally forgot. I can't make it." What? Are you serious? We've been preparing this for weeks. You said
Please move it to next week. I'm attending something more important. Geraldine, ano bang meron? Nasaan ka ba? Ngunit imbes na sumagot, pinindot niya ang red button at pinita ang tawag. Tinakpan niya ang phone gamit ang isang napkin, saka muling binalingan si Luna. Napansin niya ang nagpose sa pagkain ng bata at nakatitig sa kanya. Ma'am? Tanong ni Luna habang may ketchup pa sa gilid ng labi nito. Umiiyak ka po ulit? Ngumiti si Geraldine kahit nanggigilid pa rin ang luha. Hindi, naiiyak lang siguro ako kasi ang sarap mong kumain eh. Alam mo Luna, kanina ko pa gustong itanong sa'yo. Kung sakaling may gustong mag-ampon sa'yo, tatanggapin mo ba? Napahinto sa pagkain si Luna at tila nagulat sa tanong. Ako po? Aampunin? Oo, kung sakaling may gustong magbigay silang bahay, ng pag-aaruga, ng pagmamahal na parang tunay na ina. Gusto mo ba yon? Depende po. Depende saan? Depende po kung totoo yung pagmamahal. Kasi po may ibang umaampon lang para ipakita na mabait sila. Pero hindi naman po talaga. Sagot ni Luna habang nakayuko at hinahalo-halong natitirang spaghetti sa plato niya. Tila may tumusok sa dibdib ni Geraldine. Matapang at matalino ang batang to. Hindi basta-basta nagpapadala sa kagandahan ng salita. May anak kasi ako, Luna. Babae rin. Pero nawala siya sa akin ng ilang taon na nakalipas. Nawala po? Paano po? Bata pa siya noon. Kinuha siya sa akin dahil hindi rin ako fit mag-ina. Walang pera, walang ipon. Kaya sa isang araw lang, nawala siya. At hindi ko na siya nakita ulit. Hindi niyo na po binalikan? Gustong gusto ko siyang balikan. Pero binalaan akong sasapan ako ng kaso kapag nagpakita pa ulit. Pero ngayon, mayaman na ako, may pera. At siyang dahilan ng lahat ng yon. At naaalala ko siya sa'yo. Kaya baka pwede kitang ampunin? Gagawin nating legal ang lahat. Gusto mo ba? Ngumiti si Luna. Oo naman po. Ang bait niyo eh. Napangiti si Geraldine, sabay pisel sa kamay ng bata. Sa sandaling na iproseso na ni Geraldine ang mga kinakailangang dokumento at ipinaalam sa DSWD ang matagal ng desisyon, mabilis ang naging tugon ng ahensya. Dahil wala rin kamag-anak na humahabol kay Luna at matagal na rin itong nasa lansangan. Hindi na naging komplikadong proseso. Isa pa, si Geraldine ay kilalang negosyante na may maayos at matatag na buhay, kaya't walang dudang kayang-kaya ng alagaan ng bata. Congratulations po, Ma'am Geraldine. Ani ng social worker habang iniabot ang huling dokumentong pipirmahan. Simula ngayon, si Luna yung opisyal lang nasa pangangalaga niyo. Sa kanilang pag-uwi, dama ni Geraldine ang panibagong sigla ng matagalang nawala sa kanyang puso. May kung anong tuwa at katahimikan ang dala ni Luna sa kanyang mundo. Isang pakiramdam na matagal lang hindi niya nararanasan. Kinabukasan tinawagan ni Geraldine si Kent at sinabing gusto niya itong makausap ng personal. Medyo nagtataka man ay agad namang sumang-ayon si Kent at nagtungo sa bahay niya. Pagdating ni Kent, hindi niya inasahan ang eksenang sasalubong sa kanya. Si Geraldine ay nasa sala, nakaupo sa sofa habang nakakbay si isang batang babaeng agad nang umiti sa kanya. Kent, thank you sa pagpunta. Sure. Pero sino siya? Tanong ni Kent habang nakatitig sa bata. Her name is Luna. Inampun ko siya. Wait, what? As in just now? Ipinaalam ko sa DSWD at tigal ang lahat. Pinayagan nila ako kasi wala talagang nag-claim sa bata. But Kent, may nararamdaman akong kakaiba sa batang to. Anong ibig mong sabihin? May balat siya sa leeg. Sa eksaktong lugar na meron din ng anak ko noon. Tapos Luna din ang pangalan niya. Geraldine, that's a lot of coincidence. I know it sounds crazy. Pero hindi lang to basta instinct, Kent. Ang gaan ng loob ko sa kanya. Hindi siya katulad ng ibang batang nadaanan ko sa outreach programs or sa orphanage. The moment I saw her, something in me just knew. Pero di ba nasa poder siya ng dati mong asawa? We never knew. Basta sure akong ang Luna ko to. Kung duda ka, then may isang paraan para lang masiguro natin. DNA test? Oo, para sure tayo.
Kung anak mo talaga siya, at least may katibayan tayo. And if she's not, then at least alam mo kung saan ka lulugar. Kasi Geraldine, ayokong masaktan ka ulit. Okay, let's do it. Gusto kong malaman ang totoo. Isang linggo ang lumipas nang nililapag ni Kent ang resulta ng DNA test sa mesa ng sala. Hindi napigilan ni Geraldine ang mapaiyak. 99.99% compatible. Anak nga kita. Garalgal na boses si Geraldine habang nakatingin kay Luna. Hindi nga ako nagkamali. Ako pong anak ninyo? Dito na ipiniliwanag ni Geraldine ang lahat-lahat. Kung paano siya nawala sa kanya at kung anong palatandaan niya bukod sa patunay sa DNA result. Naiyak din si Luna lalo na nang tanong siya ni Geraldine kung anong nangyari, kung bakit ito namamalimos na lang. Sinasaktan po nila ako. Si Tita Patricia sinasampan niya ako. Kapag nagagalit siya, sinasabunutan ako. Tapos si Daddy Dominic, wala na po siyang pakialam. Simula nung nalugi yung negosyo nila, halos hindi nila ako makausap. Lagi siyang galit. Laging wala. Nanggigil si Geraldine sa narinig. Ngunit mas tingibabaw ang awat pag ninais na itamang lahat ng mali. Hindi mo na kailangang balikan ang lahat ng sakit na yon. Dito ka na sa akin. Ligtas ka na anak, Luna. Simula nga noon, binigay ni Geraldine lahat ng pangangailangan ng kanyang anak bilang pambawi sa paghihirap nito at sa ilang taon ng hindi nila pagkikita. Sa kabilang banda, hindi rin siya tumigil sa pangangalap ng impormasyon kasama si Kent. Gamit ang koneksyon nito sa isang private investigator, napag-alaman nilang totoo ngang naghihirap ng pamilya ng dati niyang asawa. Ang dating marangyang negosyo ay nalubog sa utang. Pinabayaan, pinagnakawan at winasak ng babaeng ipinalit sa kanya noon. Hanggang isang araw, laking gulat ni Geraldine nang makita ang dati niyang asawang namasukan bilang ordinaryong empleyado sa isa sa mga business branches na hawak niya. Tulad ng isang senaryong mahirap paniwalaan, siya mismong nag-abot ng resume nito. Ngunit mas higit ang pagkagulat niya nang lumapit ito at makaawang kausapin siya. Humihingi ito ng tawad at nakiusap na tulungan sila lalo ng ina niya na may malubhang sakit ngayon. Sa kabila ng nakaraan, hindi pa rin lubusang ninais ang gantong kapalaran para sa kanila. Kaya imbis na magalit at mamuhi sa mga ito, mas pinili niyang magpatawad at tulungang maipagamot ang dati niyang binan. Ngunit nilinaw din niya ang isang bagay. Iyan ang una't huling tulong ko sa inyo. Hindi na rin ako makikipagbalikan sa Dominic. At si Luna, nasa akin na rin siya ngayon. At ayaw ko nang lumapit ka pa sa kanya. Baka sa future pwede. Pero ayusin mo munang sarili mo. At kapag nangyari yun, sana handa ka nang magpakaama. Kahit sa kanya man lang. Matapos ang lahat ng unos at sakit na pinagdaanan ni Geraldine, sa wakas ay naranasan din niya ang katahimikan at kaligayahang matagal niya ng pinagdarasal. Kasama ang kanyang anak na si Luna, unti-unti nang binuo muli ang mundong minsang gumuho sa kanyang harapan. Sa bawat umaga na nagigising siyang na mahimbing natutulog si Luna sa kanyang tabi, dama niya ang tunay na saysay ng pagiging isang ina. Hindi man naging madali ang lahat, mas pinili niyang yakapin ang kasalukuyan kaysa balikan ng mga sugat ng kahapon. Si Kent naman ay naging mas malapit pa sa kanila. Likas ang kabutihan ni Kent at sa bawat araw na lumilipas, mas pinapatunayan nito ang hindi siya iiwan, hindi siya sasaktan, at higit sa lahat, tanggap siya ng buong buo kasama si Luna. Geraldine, ani Kent habang nilalabas ang malit na kahon mula sa kanyang bulsa. Wala akong ibang hiling kundi makasama kang dalaw ni Luna habang buhay. Pwede bang ikaw naman yung tahanan ko? At akong maging lakas mo sa bawat bukas? Napaluha si Geraldine, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, may isang taong handang magmahal sa kanya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil sa kabila ng lahat ng sugat at pagkakamali, pinili pa rin siyang mahalin. Tumangos siya sa bayakap kay Kent. Di nagtagal, kinasal ang dalawa at makalipas ang ilang buwan, isang bagong biyayang dumating sa kanilang buhay. Kambal na anak na babae at lalaki. Mas lalong nabuo ang kanilang pamilya. Sa bawat iyak, tawa at yakap ng mga bata,
Ramdam ni Geraldine ang kabuuan ng kanyang pagkatao at wala na siyang ibang mahihiling pa. Mula sa pagiging isang inang nag-iisa, naiisa na siyang asawa at ina sa isang masayang tahanan. Hindi man maganda ang kanyang nakaraan, ngunit ginabayan siya ng tadhana sa mas magandang bukas. At sa bawat pagmulat ng kanyang mamata, alam niyang hindi na siya kailanman mag-iisa. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!